Hello po sa inyong lahat. I hope you are all doing well po. So this is your daily gabay pa rin po, and we're going to see what is the most powerful energies, kumbaga, no, that is surrounding you at this time. So, there is going to be a timestamps po sa baba ng video. Tignan nyo na lang po ito para makapunta po agad kayo sa sign niyo. Kasi every zodiac sign po has an individual reading pa rin. Kaya tignan nyo na lang po yung timestamps. Hanapin nyo doon yung inyong sign po. And para diretso na kayo sa reading ninyo. So, see you po sa reading. So, hello Aries and Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ngayon kung ano yung pinakamalakas na mga energy surrounding you at this time po. So, yung first message po ninyo ay High Priestess. Si High Priestess, this is about intuition. This is about dreams, you know. Kaya ano yan, pinapadalhan kayo ngayon ng universe, ng mga guidance, no. Kaya kailangan na ito yung i-allow ninyo, no, na yung intuition ninyo na gabayan kayo, because these are messages coming from the divine, ano. At pwedeng ito yung mga bagay na makaka-enlighten sa'yo, mga bagay na makakagabay sa'yo patungo doon sa kung ano man ang dapat ninyong maisipan sa ngayon, or anong direksyon ang dapat ninyong tahakin at this time. So, pwede rin na mayroon kayong panaginip, no? Baka yung guidance na yan din, dinadaan ng universe dito sa inyong panaginip. Kaya also pay attention to the dreams, no? To the elements of your dreams na nakikita ninyo, because that is the guide, no? Sa inyo. We have 7 of Wands. Ayan. So, this is defensive, no, ang hitsura ng lalaki ito. Defensive siya. Merong mga wands dito na talagang parang nagtuturo sa kanya, or parang it's trying to touch this person. So pwedeng merong mga tao dito sa paligid ninyo na maaring gusto kang siraan, gusto kang i-take down sa position mo, gusto kang i-take down sa kung ano man ang posisyon na kinabibilangan ninyo sa ngayon. You may also confront these people, you know, pero tignan ninyo maigi ang inyong sitwasyon. Huwag muna kayong magte-take action agad-agad. Mas magandang obserbahan nyo muna, kasi baka mayroong mga sitwasyon lang dito na hindi naman kailangan na confrontation agad, no? So, tignan ninyo mabuti. Use your own judgment and discernment in this situation. Okay? Kasi pwede na magbantay ka lang, diba? At kung kayo kinakailangang sumagot, kung kinakailangang harapin mo sila, then do so. But if you feel like it's just a waste of time and energy, then deadma ka na lang, diba? So, use your own judgment and discernment, no? Ang mahalaga dito, magpakita ka na nagfo-focus ka sa sarili mo, nagfo-focus ka lang sa buhay mo, diba? Patuloy kang magsikap, patuloy kang gawin ang mga bagay na dati mo nang ginagawa, you know, at kung hindi naman talaga kailangang patulan ng mga taong ito, then wag na. Okay? Oh wow, Wheel of Fortune, Aries. Suswertehin ka, mababalot ka ngayon ng swerte, you know. So this is good luck and good fortune on your side, no. Magiging maganda ang inyong mga sitwasyon dito. May mga magagandang pagbabago na magaganap, no. Things are going to turn into its right places na, at ang mga bagay na to will turn in your favor. Mayroong mga pagbabago na mangyayari sa buhay ninyo, and it will be pabor sa inyo, no. So maganda na ang swerte ninyo ay babaling na, no, sa inyo sa ngayon. Pabor na ito sa inyo sa ngayon. So this is good. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung message po ninyo, paunang message ninyo ay the Fool. Ayan. So, Taurus, this is really beautiful. Kasi this is the beginning, no, of something new. Magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo in some areas. At magkakaroon kayo rito ng paglalakas ng loob, no, na gawin ito kung ano man ang mga bagay na naiisipan ninyong gawin sa ngayon. Whatever this opportunity is, na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magsimulang muli sa kung anumang area. Pwedeng ngayon nyo lang ito may encounter. Pwedeng dati ayaw ninyong gawin ng mga ganitong bagay kasi baka meron kayong takot, nagdadalawang isip kayo. Pero ngayon, buo na ang inyong loob. No? Nagtitiwala kayo ngayon sa inyong sarili and sa universe na the universe has your back. No? Kaya ngayon, wala ka ng takot na gawin, no, ang bagay na ito. So, good luck sa'yo. It could be in anything, in any area of life. Pwedeng bagong love life, bagong relationship, bagong level ng commitment sa inyong person. Pwede rin na ito ay bagong trabaho, bagong career path, bagong negosyo. It could be anything. Okay? So, we have the Four of Swords. Ayan. So, pahinga din, pahinga din pag may time. Kasi kailangan natin ng balance, di ba? Kailangan natin ng panahon sa bawat area of life natin. Hindi po pwedeng puro lang tayo trabaho or puro lang tayo love life. Diba? Kailangan din natin ng panahon sa iba't ibang area of life natin. Lalo-lalo na yung sa sarili natin. We really need to have time to relax, no, to replenish the lost energy. Kailangan natin ng pahinga. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo mentally and emotionally overwhelmed na kayo, baka stressed out na kayo, nagkaka-anxiety na, pwedeng burnout na kayo, no? Sa sobrang dami ninyong ginagawa, sa sobrang dami ninyong inaasikaso. Kaya kapag gano'n, pahinga ka muna, atras ka muna, chill ka muna, para na mabigyan mo ng time ang sarili mo, ang katawan mo na makabawi muna, no, sa pagod na naranasan ninyo lately. Okay? Pwede rin na kayo'y inihahanda, no, ng universe dito sa bago ninyong gagawin, sa bago ninyong pupuntahan. Maybe pinagpapahinga kayo kasi pinaghahanda kayo, no, sa bago kayo magsimula dito, talagang handa kayo physically, mentally, and emotionally. Okay? So, what else? We have 7 of Wands. Ayan. So, maybe kailangan mo na magpahinga dahil siguro merong mga kaguluhan din, na nararanasan kayo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pamilya, yung gano'n, Kaya maybe dito kayo na-stress. So, kailangan na magpahinga muna kayo para na makapag-isip kayo na mabuti kung ano ang gagawin ninyo. There is a need for you to rest and rejuvenate, recharge, para nang sa gayon magkaroon kayo ng mas malinaw na kaisipan, mas magandang direction sa buhay, 'di ba? Kasi baka baka na-intimidate kayo ng mga tao sa paligid niyo, baka meron ditong mga mga nang i-intriga sa inyo, something like that, no? At baka dyan kayo na-stress, alright? So, kaya step back muna kayo from this and focus kayo sa pag-rejuvenate, no? Sa pagpapaayos ng inyong pakiramdam so that mas maging maganda, ang perspektibo ninyo, mas maging magaan ang inyong pakiramdam at mas maging malinaw ang takbo ng inyong kaisipan, okay? Para nang sa gayon, maharap ninyo ito ng mas maayos, okay? So, kung kinakailangan din dito na
low profile lang kayo, kung kinakailangan na hindi na ninyo ito papatulan, diba? So, use your own judgment and discernment on this situation, okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Geminis and Moon Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga malakas na energy surrounding you at this time. Napakaganda. We have 9 of Cups, Gemini. This is time for happiness. This is time for joy, diba? Material and financial success. Meron ditong pagmamanifest, no, ng kung ano man ang mga heart's desires ninyo. Your dreams are also coming true, kaya napakaswerte ninyo, no? Napakaganda kasi kung ano itong mga minimithi ninyo sa buhay, no? Maybe whatever it is that is on top of the list, maaaring yan ay makakamit nyo na sa ngayon. Kaya magiging masayang masaya kayo. So what else? We have sige. Pabalik na rin ko sana. Parang sabi ng guides ko, no? Keep it as is. So, we have the 9 of Wands in reverse. Ayan. So, siguro pagod, no? Pagod na kayo, Gemini. So, there may be a need for you to just rest. Kasi ano naman ang gamot, diba? Sa pagod, sa stress, diba? Diba? Pahinga. At atras muna kayo sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo. Diba? Galing kayo sa tagumpay. Galing kayo dito sa pagsisikap at pagtsatsaga ninyo. Kaya maybe talaga you are physically drained na you're exhausted. Yung ganon. So, pahinga muna kayo, no? Pahinga muna para nang sa gayon maka-replenish kayo ng lost energy ninyo. But, pwede rin ang iba sa inyo rito, baka napapagod na, meron siguro kayong gusto pa, no? Meron kayong iba pang bagay na gusto ninyong ma-achieve, gusto ninyong matupad, at baka doon kayo nahihirapan, ano? So, you may need to just, pahinga ka muna para mas makapag-isip ka ng maayos, ng mabuti, no? At makapag-take action ka towards that, kung ano man yung pinipilit mong mangyari. Pero also, remember, Gemini, na baka, diba, baka kung matagal mo nang ginagawa yan, matagal mo nang pinagsisikapan na talagang ma-achieve mo yan. Pero, despite all the effort that you do, na hindi nangyayari, hindi dumadating, hindi gumaganda ang takbo ng journey mo dyan. So, baka sign na yan, na hindi yan para sa'yo. Diba? Baka sign yan na hindi yan ang tamang pagkaabalahan ninyo sa ngayon. So, tignan ninyo mabuti. Use your own judgment and discernment, no? Importante na inilay ka pag muni-munihan mo yan, pag nilay-nilayan mo. Kasi it could be a sign already, no, from the divine. Baka it's time for you to look at a different direction, 'di ba? So kaya kailangan na before na magtuloy-tuloy ka, tuloy-tuloy na magpipilit ka na kung ano ang gusto mo, 'di ba? So, baka kailangan mo muna na umatras ng kahit saglit lang. At pag muni-munihan mo yan, follow and listen, what your intuition is telling you. Kasi for sure, your intuition will guide you towards the right path. No, your intuition will guide you kung ano ang dapat mo nang gawin sa ngayon. Okay? So, what else? We have the moon. Ayan, this is about intuition. This is about dreams, kasi kahit sa mga panaginip, hindi lang through your intuition pumapasok yung guidance sa inyo ng universe sa ngayon, but also through your dreams, Gemini. Meron ding ikaw na mga panaginip, lately, na siyang gagabay din sa'yo. So, hopefully, nakikinig din kayo sa mga panaginip ninyo. Hopefully, pinapansin nyo din kung ano yung laman ng inyong panaginip, kasi that is also guidance para sa iyo, hindi lang sa iyong intuition, kundi pati rin sa inyong mga panaginip. May mga gabay na pinapadala sa inyo ang universe, kaya pay attention din kayo dyan, okay? At saka
maging ano din kayo, maging tawag dito, maging discerning kayo, maging mapagmatsyag din kayo at mapag-obserba na sa inyong paligid. Kasi baka mayroon din kayong mga illusion, kumbaga, no? Baka nabubulag kayo doon sa maling akala ninyo at baka hindi kayo nakakapag take action towards other things kasi baka nakafocus lang kayo doon sa kung ano ang pininiwala ninyo, pero maaaring yung pinaniniwalaan ninyo is not the truth. You know? So, kaya kailangan talaga dito na parang pag-isipan ninyong mabuti, no? I-dissect ninyo mga nararamdaman ninyo, pati na rin yung paligid ninyo, obserbahan ninyo. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first message po ninyo ay Two of Pentacles. Ayan. So, you may need to find balance ngayon. You may need to bring the equilibrium, no, back in your life. Baka kailangan ninyo ngayon na mag-step back muna kayo from what is making you busy at pag-isipan ninyo kung ano yung mga priorities ninyo. Ano nga ba ang mga importante? Ano nga ba ang dapat talaga na unahin ninyo or i-prioritize ninyo sa ngayon, no? Kasi parang ang dami ninyong ginagawa, ang dami ninyo pang naka-line up sa isip ninyo na kailangan ninyong gawin. You are already multitasking pero there's still a lot of things na parang nagbabother sa isip ninyo, you know? So, you may need to manage your time sa ngayon ng mas maayos, no? Mag-schedule, schedule ninyo mga dapat ninyong gawin at i-prioritize ninyo yung mga dapat na i-prioritize. So, what else? We have Six of Pentacles. So, may tulong na dadating, no? Some people may come towards you to help you. Not necessarily na sa isang bagay lang or isang area of life lang ito. It could be in any area of life. Pwedeng kailangan ninyo rito ng opinion ng iba, kailangan ninyo ng physical help, kailangan ninyo ng pera. So, kung ano man, whatever it is that you need, no, it may be provided to you with the universe. It may be given to you sa ngayon. Kaya, wag kayong mag-alala, no? You will definitely receive some help dito, no? At pwede na meron dito mga taong lalapit sa iyo at tutulong, mag-offer ng tulong sa iyo, yung gano'n. Pwede rin na merong this is also about financial opportunity. So, pwedeng merong mga financial blessings din dito na dadating sa inyo. Pwedeng merong magbibigay ng pera or baka merong kayong lump sum amount of money na matatanggap sa ngayon. Pwede rin na merong magraregalo. Pwedeng meron ditong magraregalo sa iyo ng parang pamana, no? Could be big amount of money or it could be inheritance, no? So, pwedeng merong ibibigay sa iyo sa ngayon. So, we have Knight of Wands. Ayan. So, meron kayong mga bagong ventures, no, na sinimulan na at makikita nyo yan sa ngayon. Mau-observe ninyo na things are better sa ngayon, Things are going well with you sa ngayon. There's a lot of travel din, no, na magaganap dito for some of you. You will be excited about that travel, no? Pwedeng opportunity, no? Ang dahilan ng pag-travel ninyo ito, pwedeng related ito sa negosyo ninyo, pwedeng related ito sa trabaho, baka merong offer sa inyo from across the globe, na trabaho or business. So, pwedeng ganun ang ganap. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you.
So, ito po yung mga strong energy surrounding you today. We have Queen of Cups, Leo. So, there could be someone behind you, no, or beside you, someone that is very supportive of you, very encouraging of you. Lagi siyang nandiyan dyan na nakasuporta sa'yo. So, this could be a woman, no? This could be asawa ninyo, no, na laging nandiyan dyan nakasuporta sa'yo, or kung pwedeng nanay ninyo or grandma ninyo, yung ganon, no, na lagi siyang nandiyan dyan to support you, lagi siyang nandiyan dyan para tulungan ka, gabayan ka, yung mga ganon. So this is also a time, no, Leo, na importante makinig ka din sa inyong intuition, lalo na sa kung may mga bagay ka na kailangan pagdesisyonan sa ngayon. Don't fail to listen and follow what your intuition is telling you, kasi ito yung importanteng gabay, no, para sa iyo. We have death energy, and so this is a major transformation happening. Meron ditong babaguhin kayo yung sitwasyon sa buhay ninyo. This is the start of you putting an end, no? Putting an end to something na hindi na to nakakatulong sa iyo. This is the end of the old and start of the new energies. So, pwede na meron kayong mga tatapusin ng chapter sa buhay ninyo rito. These are something na pinag-isipan ninyo na hindi na to kailangan, or hindi na to nakakabuti sa inyo, or na na-realize ninyo na hindi ito nagdudulot ng magandang epekto, no, sa buhay ninyo. Kaya you're going to remove this, no, from your life. At handa kang mag-embrace ng panibago, handa kang magsimula ng bagong buhay, no? Kung ano man ito, no, definitely nakikita ninyo na yung parang clutter na lang ito sa buhay mo. Kaya tatanggalin mo na to, aalisin mo na, or magpapalit ka na. So, pwedeng pwedeng trabaho, no? Pwedeng trabaho, pwedeng mga material possessions ninyo na alam ninyong hindi na naman ninyo napapakinabangan, nakastock na lang sa bahay ninyo. So, pwedeng i-donate mo na yan, ipapamigay mo, or pwedeng ibabasura kung talagang hindi na mapapakinabangan. Yung mga ganun ba? So, what else? We have 9 of Wands in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, you are struggling, no, to achieve your goals. Nahihirapan ang iba sa inyo, napapagod na, kaka-effort, no? You, maybe niisip ninyo na you've done a lot of effort already para ma-achieve mo, makamit mo kung ano man yung mga goals ninyo. Pero parang, despite all the effort na ginagawa ninyo, pero hindi pa rin ninyo nakukuha kung ano yung gusto ninyong makuha. Hindi pa rin ninyo na-achieve kung ano yung gusto ninyong ma-achieve. Kaya parang, baka kailangan nyo muna ng break, no? Kailangan nyo muna na magpahinga. Step back muna kayo from that to at least renew yourself. Kasi baka kailangan lang ninyo rito na palinawin ang inyong kaisipan muna, diba? Baka kailangan nyo muna na pagnilay-nilayan, no, ang mga bagay-bagay, ang inyong sitwasyon, para nang sa gayon baka mabago yung pakiramdam ninyo, maalis muna ninyo kasi baka nagne-negative thinking na kayo rito, kasi nga parang napapagod na kayo, nasasawa na kayo, na despite all the effort na ginagawa ninyo, pero parang walang nangyayari, diba? So, ano muna kayo, tanggalin nyo muna yung negativity na yan sa sarili ninyo, at magpahinga, okay? Kailangan mong i-renew muna ang inyong sarili rito and get back to it, no, to what you are doing. At baka pagbalik mo dito, you have a different perspective na, diba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, these are the energies surrounding you today. Justice, napakaganda kasi makukuha mo kung anong para sa'yo. You're getting what you deserve, no? Kung ano ang
nakatakda para sa'yo. Yun ang makukuha mo, yun ang marireceive mo, no? At there is some truth that is coming to light sa ngayon. Kung ano lang yung katotohanan, yun ang maririnig mo, or yun ang papanigan mo, or yun ang doon kayo magbabase, no, sa maaaring mga desisyon ninyo ang gagawin sa ngayon. O pwede na meron kayong mga desisyon, ano, that is going to do sa ngayon, but you're gonna make sure na hindi ito basta-basta na nagdesisyon lang kayo, na napag-isipan nyo lang, but you are going to make sure na you're going to do it, no, or going to decide with all fairness, no, yung may patas talaga ang lahat, no, patas ang gagawin ninyo, or yung magiging decision ninyo, you know, is based on fairness, at you're gonna make sure na it's sound, no, and also will be beneficial, hindi lang para sa inyo kundi para din sa ibang mga taong involved. So what else? We have the Fool. Ayan. So, meron ngayong sisimulang bago sa ngayon. You're going to start a new life. You're going to start something new. You're heading towards a new path dito. At with all optimism. So, napakaganda kasi this is something that you are very excited about na gawin ito. This could be something new para sa'yo din. And maganda kasi kahit hindi pa ninyo nagawa ito dati, even if you haven't experienced this yet in the past, pero with all the optimism, enthusiasm, at saka excitement, no, na mararamdaman ninyo. So for sure, talagang magsisikap kayo dito na mapagtagumpayan ninyo ito, or marating ninyo kung ano man ang goal ninyo rito, no? So good luck sa'yo. We have the Empress. Wow, napakaganda, Virgo. Kasi si Empress is very abundant and prosperous energy. So, baka magsisimula kayo rito ng bagong trabaho. Baka merong offer sa inyo rito ng bagong career path, or bagong a business opportunity na baka yun ang sisimulan ninyo. Baka yun ang gagawin ninyo ngayon. Kaya, you can you'll be able to receive, you know, prosperity in abundance. No? Baka ito yung simula na ng inyong pagpapayaman, pag-receive ng mas marami pang material na kayamanan, yung ganon. No? So, this is really beautiful kasi this is creation energy. No? So, this is new beginning energy din. So, meron din kasi simulang bago talaga dito. No? Pwedeng bagong paraan, diba? Or bagong methodology kung paano ninyo i-manage, no, yung material na bagay, mga material possessions, financial ninyo, mga bagay, no. So pwedeng ganun din ang sisimulan ninyong gawin sa ngayon. But definitely there is something new nagagawin kayo rito, no? And that is related to your money, career, and finances. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Saan po yung nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. And by the way, I would like to say hi muna and a shout out po sa ating beloved channel member na si Maria Yui 3981 po. Hello po sa inyo and thank you for your support. So, paunang message po ninyo sa ngayon ay Page of Cups. Ayan. So, baka meron ditong exciting na kaganapan sa inyong paligid at baka kayo ay maiimbitahan sa mga okasyon, no? Pwedeng meron dito, kung single pa kayo, baka meron makikipag-date sa inyo rito. Baka merong mag-aaya sa inyo na mag-date, lunch date, dinner date, mga ganon. Or baka okasyon, no? Baka merong mga pa-birthdays, merong mga pa-anniversary, or baka merong mga celebration, no, ng kunyari achievement, personal achievement, yung mga ganon. So, pwedeng ganon ang ganap. At
pwede rin, ano, na meron kayong mga may iisipang bago sa ngayon. Magkakaroon kayo ng mga bagong ideas, meron kayong mga bagong impormasyon na matatanggap, makukuha sa ngayon, na makakatulong sa iyo, no, sa kung ano mang sitwasyon ninyo. Magkakaroon kayo ng parang light bulb moment, kumbaga. So, what else? We have a magician. Wow. So, maaari ng mga impormasyon na yan na matatanggap ninyo or makukuha, marireceive ninyo sa ngayon is going to be the information na pwedeng mag-push sa inyo, no? Na gawin nyo na ang mga bagay na gusto ninyong gawin or gusto ninyong simulan. Kasi si magician is a new beginning energy. So, this could be something, no, na baka mag-ano na kayo ngayon, mag-e-effort na kayo ngayon na magsimula na kayong mag-take action towards realization of your dreams, towards realization of your goals, yung mga ganon ba, no? So, pwedeng meron na kayong ano ngayon, meron na kayong gagawing mga bagay-bagay, mga steps na pwedeng makalapit na kayo doon sa inyong mga pangarap, sa inyong mga heart's desires, no? At baka yung mga information na to, ito yung mag-i-encourage sa iyo, or pwedeng ito na yung mga impormasyon na makakatulong talaga sa inyo na simulan mo na, 'di ba? Kasi po pwedeng meron dito mga ideas, no, na pwedeng magamit ninyo, 'di ba? Para kayo ay makapagsimula ng mag-take action. 'Di ba? Magkaroon na kayo ng clear direction, no, na dapat ito na yung gagawin ninyo, na dapat dito na kayo magsisimula, or dapat ganito na yung uunahin ninyo, yung mga ganon, no? So, good luck sa iyo. We have 3 of Swords, pero in reverse na to. Kaya maganda na siya. Kasi kung dati, nagaling na kayo dito sa frustration, nagaling na kayo sa disappointment, nagaling na kayo dito sa sama ng loob, you know, ngayon you are healing, no? You are heading towards pagbabagong buhay, no? Maaring nagkaroon na kayo rito ng pagpapatawad, maaring nagkaroon na kayo rito ng pag-heal sa puso ninyo, no? You are already recovering from that emotional pain and emotional baggages. So, papunta na kayo dito sa paghilom, no, ng inyong mga sugat sa inyong puso. So, this is really good kasi moving on na kayo, no? You are heading towards a new life na rito, no? On a clean slate. Kasi when there is forgiveness, ibig sabihin nito na parang inaalis mo na din, no, sa dibdib mo kung ano yung nagpapabigat, nagpapahirap sa iyo, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, tingnan natin ang mga malalakas na energy surrounding you today. And we have the Ace of Wands, pero reverse naman siya, you know. So, baka nandun kayo sa puntong pagod na kayo. Baka ngayon nakakaranas kayo ng stress, nakakaranas ng kapaguran, physically, mentally, emotionally. Pwedeng ganun ang ganap dito, no? For you. At kaya parang ang tendency, no? Parang ayaw nyo munang gumalaw, ayaw nyo munang magkaroon ng activity, ayaw nyo muna na magkaroon ng yung parang mas gusto muna ninyo na stay put lang muna kayo, no? Kasi parang mayroong energy dito, stagnation, 'di ba? Hibernation, parang yun muna ang nararamdaman niyo. Kaya there could be delays, no? There could be delays, there could be setbacks, no, sa mga ginagawa ninyo rito kasi parang that is a kind of energy, no, na po pwedeng bumabalot sa inyo kasi nga baka ang nararamdaman ninyo pagod at ang nararamdaman ninyo parang tinatama din kayo na mag-take action, yung mga ganon ba, no? So, what else? Baka kailangan ninyo na magpahinga, no? Pahinga muna kayo para na ma-rejuvenate muna ninyo yung inyong sarili, and you'd be able to to replenish your lost energy muna.
So we have the Hermit. At so Hermit, no, see, this is solitude. This is pagpapahinga. This is stepping back, no, muna sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan or kung ano ang inyong pinagkakabisihan. Okay? So you may need clarity, you may need enlightenment, you may need to you may need to be illuminated. So gusto mo muna na, or kailangan mo muna ngayon na mag-solitude. Kailangan mo muna na magpahinga muna talaga. Step back from what is causing you stress or pagod, no? Or kabisihan dito. Okay? So, kailangan din siguro dito ninyo na mayroon kayong makakausap, someone na pwedeng like-minded people or someone na pwedeng makapagbigay sa iyo ng magandang advice. Pwedeng magkaroon kayo ng mga consultation siguro, no, sa mga spiritual guides, spiritual counselor, teacher, mga ganon, life coach, no. Baka yun ang kailangan ninyo sa ngayon, no, na mayroon kayong makakausap na sensible na tao, okay? Para malinawan ang inyong isipan. We have Knight of Wands. Ayan. So, mayroon travel dito na gagawin ng iba sa inyo. Scorpio, maaring yung travel na to could be opportunity for you na makapag-unwind ka somewhere, pwedeng ganon. Or baka yung travel na to is related to baka mayroong mga bagong offer na dadating sa inyo. Pwedeng mayroong bagong offer ng trabaho, ng career, or pwedeng travel ito, you know, na related doon sa mga dati na ninyong ventures, no? So pwedeng kailangan ninyo ng follow-up, kailangan ninyo na ayusin, no? Baka may mga ganong sitwasyon dito for some of you. But feeling ko mangyayari ito once na yung bang nakapagpahinga na kayo, nakapagmuni-muni na kayo. Kasi baka sisipagin na kayo, no? After na ma-enlighten kayo, after na makapagpahinga kayo, so baka gaganahan na kayong muli. You will be stepping on your toes muli, no? And baka magkakaroon kayo dito ng mas tawag dito, yung para magigising na yung excitement ninyong muli sa mga ginagawa ninyo, no? Kaya po pwede na yung travel na to will happen pagkatapos na kayo ay nakapagnilay-nilay na lahat, nakapagmuni-muni na, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tignan natin ang mga malalakas na energy surrounding you today. We have the Ace of Wands in reverse. Ayan, so, be prepared for delays and setbacks, no? Kasi parang nandudun kayo ngayon sa puntong baka magkakaroon muna ng saglit na pause or pagtigil, pagpapahinga ng mga bagay-bagay, no? Yung mga mga pangyayari, no? Baka meron muna ditong stagnation, no, na pwedeng maganap. So, pwedeng tinatamad, no? Ang iba sa inyo siguro, Sagittarius, baka ito yung time na parang tatama rin kayo, pwedeng pagod kayo, no? Kaya tinatamad, or pwedeng wala kayong gana sa ngayon, uninspired kayo, you are not motivated, no, to do anything sa ngayon, pwedeng ganon, or pwedeng, kasi may mga times talaga na we are a little under the weather, diba? Yung parang gusto lang natin matulog, gusto lang natin magpahinga, gusto lang natin na mag-stay lang sa bahay, 'di ba? Ayaw nating gumalaw, ayaw nating gumawa. 'Di ba? May mga times na gano'n na nararamdaman natin. Yung parang hindi tayo na-motivate na gumalaw, 'di ba? So, pwede na nandudun kayo sa puntong gano'n sa ngayon, no? So, sige, honor your feelings kung baga sa ngayon. Kung 'yun ang sa tingin ninyo, yun ang hinahanap ng katawan ninyo, kasi baka in the past, lagi naman kayong pagod, lagi kayong exhausted. So, dapat lang din naman na magpahinga kayo, hindi ba? Kaya, sige, bigay ninyo yan sa sarili ninyo. So, what else?
we have the star. Wow, napakaganda, no? You will be illuminated, no? Baka dito sa pagpapahinga ninyo, baka dito sa pag-step back ninyo sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, magkaroon kayo ng kalinawan, no? Magkaroon kayo ng illumination, magkaroon kayo ng linaw sa inyong isipan din. Baka may mga maisipan kayong mga magagandang idea, no, sa pagpapahinga ninyong ito. So at least meron din magandang epekto, no, or magagandang pangyayari rito while you are resting. So this is also a time of renewal, no? So talagang siguro ngayon dito kayo makakabawi, no? Sa puntong ito din makakabawi ang inyong lakas, 'di ba? So sa pagpapahingang 'yan, and you may be also having hope, hope and optimism. So talagang siguro magkakaroon ng magandang perspective kayo sa ngayon. Maaaring maglilinaw talaga inyong kaisipan. Your mind will be illuminated, no? You will be inspired eventually. At meron ditong meron ditong pagtatagumpayan kayo, Sagittarius. Kung meron kayong sitwasyon na pinagdadaan ng medyo mahirap, madilinawan ang inyong isipan, no? At yung mga ideas, mga inspiration na pwedeng dumating sa inyo, yun ang magiging susi para makalabas kayo sa ganitong sitwasyon, no? Sa difficult situation na to. So definitely the universe is going to guide you, is going to send you epiphanies, new ideas. Meron kayong mga light bulb moment dito na may experience, and yun ang mga gabay sa inyo, yun ang mga guidance na ibibigay or ipapadama sa inyo ng Divine Universe, no? Kaya napakaganda. And also, wish fulfillment din ito sa star, Sagittarius. Kaya po pwedeng magkakaroon din kayo rito ng mga pagmamanifest, no, ng mga heart's desires ninyo. Kung ano itong mga wishes ninyo ay maaring ibigay na rin sa inyo sa ngayon. And Knight of Wands, no, things are going to move quickly, pagkatapos ng lahat ng itong pagpapahinga. So siguro, alam mo, pagod lang kayo, siguro pahinga lang talaga ang kailangan ninyo sa ngayon, because after that, you will be, things are going to move quickly na. So ibig sabihin nito na kailangan nyo lang talaga mag-rejuvenate, kailangan nyo lang recharge, no? At gaganahan na kayong muli, sisipagin na kayong muli, at handa na kayong mag-take action sa kung ano man ang mga bagay na naiwan ninyo, whatever it is whatever the things that are left hanging. So po pwedeng ipagpapatuloy mo nang gawin yan sa ngayon. So po pwedeng may travel, nagagawin din ng iba sa inyo, and definitely you're getting back to action. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, yung first message ninyo is Page of Swords. Ayan. So, may mga impormasyon, may mga balita, may mga tawag dito, mga detalye, na po pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. Maaaring hindi ganun kabilis ang pagpasok ng mga ito. Maaaring kayo ay maghihintay or kailangan maghintay ng konting panahon bago ninyo matanggap ito. Pero at least, baka ito na yung mga impormasyon na kailangan ninyo. Baka ito na yung mga bagay, na hinihintay ninyo. Kaya, ayun, pwedeng bunga to ng research ninyo. Baka ito yung mga impormasyon na tinatanong ninyo, hinahanap ninyo, something like that, no? And it will come, no? So, what else? We have the star. Wow, napakaganda nito, Capricorn. Kasi,
meron na kayong may mga wishes kayo dito that are coming to fruition. May mga dreams that are coming true sa ngayon. So, napakaganda kasi all the efforts, makikita mo na magbubunga na yan sa ngayon. Things are going to fall into its right places na nandito na yung mga impormasyon na kailangan mo, inspiration, nandiyan dyan. At mararamdaman nyo dito yung magkakaroon kayo ng contentment kasi nga kung ano yung wants ninyo ay maaaring dumating na. Kung ano man yung mga gusto ninyong mangyari, mga heart's desires ninyo, maaaring yan ay ibibigay na sa'yo. And things are going to look better, para sa'yo sa ngayon. Magiging, you will be inspired, diba? You will be hopeful sa ngayon na parang things are falling into its right places for you. Kaya maganda ang kaganapan dito. This is also time for healing, Time for healing, hindi lang sa physical ailment, siguro ang maghi-heal kayo, kundi pati din yung mga emotional wounds ninyo, emotional baggages ninyo, maaaring yan ay unti-unti mararamdaman nyo ng parang gumagaan na rin ang inyong pakiramdam or bumubuti na din ang inyong pakiramdam, So, and even mga problematic situation siguro ninyo, things are going to start to look up for you sa ngayon, So, good luck sa'yo. So, we have Tower. Ayan, this is massive transformation, Capricorn. Meron ditong malakihang pagbabago na magaganap at ang pagbabagong ito, hindi ito yung klaseng pagbabago na ginusto ninyo, hindi ito yung pagbabago na idea ninyo, hindi ito yung pagbabago na ini-expect ninyo kasi universe ang gagawa nito sa inyo. This is the divine universe's way of changing your situation, Kaya hindi maaring magulat ka rito, Magulat ka rito sa biglaang pagbabago sa ilang bagay, sa ilang sitwasyon sa buhay ninyo. But sa una lang, pwedeng ma-overwhelm din kayo, pwedeng magulat kayo, pero that's just at the start, Kasi eventually, kapag nakapag-settle na kayo rito, doon ninyo na yan marirealize na, sayang, Sana noon pa to nangyari. Sana noon ko pa to ginawa, Kasi nga, mararamdaman mo rito na talagang you will be contented, you will be happy, diba? Mararamdaman mo rito na sana noon pa to nangyari kasi mararamdaman mo yung genuine na saya, yung ganun, yung malalim na saya kasi i-align ka ng universe dito sa inyong purpose, i-align ka ng universe dito sa inyong tawag dito sa inyong destiny. Kaya magiging contented kayo, fulfilled kayo, yung ganon. So, it could be anything, pwedeng sa love life ito, relationship sa pamilya, or pwedeng trabaho, career, yung ganon. So, maipupwesto na kayo dito sa kung saan kayo dapat mapunta. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo ay death energy, Aquarius, which is really beautiful because meron kayong tutuldukan ditong sitwasyon. Sitwasyon na hindi na necessary sa buhay mo na nandiyan pa. This is a situation, this is the end of an era, this is the end of something na hindi naman nakarapat-dapat sa buhay ninyo na nandiyan pa to. Kaya mararecognize din ninyo yan at tutuldukan nyo na ito. Puputulin mo na yung connection mo sa bagay na to, sa sitwasyon na to, or sa tao. Depende yan sa inyong sitwasyon. But this is definitely something na hindi na mabuti ang epekto sa'yo. This is something na parang
nag-o-occupy na lang ito ng space sa'yo, pero wala na siyang, parang wala na siyang nagawa na niya yung purpose niya sa'yo, no? Or maaring nagawa mo na yung purpose mo sa kanya. Yung ganun ba? Kaya, handa ka nang alisin ito sa buhay mo, and you are making room na ngayon sa buhay mo para sa bagong dadating, no? Sa bagong maa-acquire ninyo kung mga bagay yan or gamit, no? Yung ganon. So we have the devil in reverse. Ayan. So finally, you are going to you are going to improve yourself, you're going for growth, 'di ba? You are going for independence, at hindi ka na dito sasandal na lang, no, sa ibang tao, yung ganon. So sa ngayon kasi parang for the longest time siguro na-stuck kayo sa ganitong energy, no, na naging komportable na lang kayo sa sitwasyon na to, pero parang inalis ng kung anumang bagay ito or tao na to yung power mo over yourself, you know. Pero ngayon, you are going to overcome that. You are going to rise above your situation sa ngayon, and you are reclaiming your power over yourself. You are reclaiming your freedom, your independence, no, sa ngayon. Kaya this is tagumpay, no, para sa'yo. Kaya napakaganda kasi mababawi mo na ngayon yung kapangyarihan mo over yourself. So, we have 4 of Swords. Ayan. So, na-stress kayo from this situation, ano. Kaya, entitled naman kayo na magpahinga. It's about time na for you, no, to replenish your lost energy, yung stress, yung pagod ng isip, ng emosyon, ng sarili ninyo, yung pagod ninyo na yan. You know, this is the time that you are going to replenish, no? This is the time na kailangan mong baguhin ngayon ang inyong sitwasyon by starting to renew yourself, okay? Tanggalin mo na muna yung mga negativity na to sa buhay ninyo. Kailangan mo pag nilay-nilayan yan, pag muni-munihan, and at the same time, when you are also nagmumuni-munit, nagninilay-nilay, syempre yung katawan ninyo, nare-relax nyo din, at saka yung isip ninyo, madideclutter mo din ito, no? Kaya magiging renewed ka, magiging malakas ka ng muli, you are going to regain your strength, no? Yung ganon. At matatanggal na rin dito yung stress ninyo, yung anxiety, yung takot, kung meron man kayong mga naramdamang ganon in the past. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, tingnan natin kung ano yung mga malalakas na energy surrounding you today. We have the 5 of Wands in reverse. So, this is really beautiful kasi matatapos na kung ano man ang mga kaguluhan, ano man mga pag-aaway, mga hindi pagkakaintindihan ninyo with other people. So, ma-fix na yan sa ngayon, no? This is the end of the conflict. Magkakaroon na ng kapayapaan, no, between people dito, between you and another person. Kung meron man kayong pag-aaway or meron kayong nakaaway, there may be compromise dito that is going to happen between you and other people or between you and another person. So, maganda kasi magkakaroon na dito ng pag-uusap, magkakaroon na ng pagbabate, mayroong reconciliation, no? So, that's really good kasi makakagaan na yan ng inyong pakiramdam. We have the World, ayan. So, this is success, no? This is a very successful period in your life. Kung ano man itong matagal na ninyong pinagtatrabahuan, pwedeng project yan, anumang endeavor, mga ventures ninyo. So, ngayon, you are going to succeed, no? Makukuha mo na yung tagumpay ninyo, makukuha mo na yung success, no?
pinagsisikapan ninyong marating or maabot, no? So this is really beautiful. It's time for completion, it's time for success, it's time for celebration, diba? Kaya i-enjoy ninyo yan. You are entering a new phase in your life. At ang maganda rin dito kasi pwedeng, since this is also a beginning energy, so out of this or from this mga tagumpay, maaaring meron ditong magsisimula agad, no? Pwedeng meron kayong oportunidad dito na dadating, magbubukas agad sa inyo, at ito naman ay hindi kayo makakatiis, 'di ba? Na hindi magsimula agad, no, ng panibagong ganap kasi pwede rin na hindi kayo sanay ng natenga kayo for quite some time, no? So gusto ninyo galing kayo sa tagumpay, magtuloy-tuloy ang momentum ninyo at gusto ninyo magsimula agad kayo ng panibagong ganap sa buhay, no? So good luck sa iyo kasi there are various opportunities talaga na dadating at magbubukas para sa iyo, at yun ang i-take advantage ninyo and you're going to start right away. At pwedeng may travel din dito na gagawin ng iba sa inyo, pwedeng international travel ito kasi this is the world, so pwedeng merong opportunity kayo outside the country. So we have King of Swords, so maybe there are people that are going to guide you sa mga sitwasyon ninyo. Pwedeng merong mag-a-advise sa inyo, pwedeng magbibigay ng extrang kaalaman, pwedeng merong magbibigay sa inyo ng advice, pwedeng ganon, or baka kayo ay mapopromote. Baka kayo mapopromote into a position of authority. Baka yun ang pipick up ko dito, na baka kayo ay mapupunta sa mataas na posisyon, no, sa inyong trabaho or sa kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.